Hoy, sino ka? Huwag mo na ninyo kalamin yan. Tingnan mo muna yung sasakyan sa harap. Hoy, okay ka lang. Tangina, paano ka pa nagbisikleta? Hindi mo ba alam na dapat biglaan ang mga bisikleta sa mga sasakyan? Pero ikaw ang nasa bike lane at nagkakamali pa ng direksyon. Kasal ko ngayon, alam mo ba? Sa posisyon ko dito sa Fengcheng, pwede akong magsara ng daan, baka mag-counterflow pa. Ikaw nga, kilala mo ba ang sasakyang ito? Alam mo ba kung anong brand ito? Ngayon pa lang, patay ka sa akin dahil kinamot mo ang kotse ko. Pero ikaw ang bumangga sa akin. Wisu! Kaihyu, ikaw pala ang ikakasal. Yes nagde-deliver ka pa, nang scam ka pa pala. Sino ang nag-scam? Tingnan mo kung ano na ang ginawa mo sa tao. Sindikato pa kayo, no? Pero tandaan mo, kasaliway ho ngayon. Napalito ka parang gulo-gulohin ito. Saan mo ba kinuha ang lakas ng loob mo? Mahal ko. Ay ho. Mahal ko, tara na. Hindi na tayo makikipagsalita sa tao walang kwentang ito. Wala akong kwenta. Suka mo, ako pa akong buris, tapos makikita kung singal ka, wala saw ka. Babakita kang kamailan tapos inaabuso ka. Ilay ho, alam ko may sama ka pa ring loob sa akin noon nang iwan kita. Pero ang daming taon na lumipas, akala ko nagbago ka na at naging mas magaling. Hindi pala, naging delivery boy ka pa lang pala. Ano yung sinasagay? Hindi naman ako nagkaulang ako ng kahit mo. Ikaw, kahit 10 taon kang maghirap ng walang kain at tulog, hindi ka makakabili ng badge lang ng kotse na ito. Talaga namang hindi ko maintindihan kung bakit kita nagustuhan noon. Pero okay na ngayon, nakapag-asawa na ako ng magaling na lalaki. Mula ngayon, magiging manugang na ako ng pamilyang Wei, ang pinaka-ma-influensyang pamilya sa buong Fengcheng. Bagay na bagay kayong dalawa, magkasabuat ng mga salbahe. Ngayon, alamin natin kung mas matigas ang bibig mo o ang kamao ko. Hay mahal ko, gamitin mo na lang ang takong ng sapatos ko. Ang tigas kasi ng bibig niya, baka madumihan pa ang kamay mo. Ikaw yung nagdeliver ng waklak, di ba? Dasang sabang. Sinabi ko sa'yo, ihatid mo agad ang bulaklak sa hotel. Pero ikaw, pinawin mo pa ang mo nagsasakit na ng daan. Sinasadya mo kayo itong gawing malaking gulo. Ano mo ako magkano ang ibigan kung yung guys ang bill no? Nung pag-gubili ako piso, kung sirain mo ang kasal ng ate ko, sirain mo rin ang kasal ni Kuleang. Susumpain kita. Naniniwala ka ba? Ayos ka lang. Ako ang Diyos ng pag-ibig, may mangyayari ba sa akin? Kung ikaw ang Diyos ng pag-ibig, ako na ang hari ng mga Diyos. Ngayon mismo, paghihiwalayin ko ang isang mag-asawa para mapatunayan na ako talaga ang Diyos ng pag-ibig. Ang magandang kasal ay binibigo ng tao. Bumaba ako sa lupa para pagsamahin ang mga nararapat at parusahan ang mga makasalanan. Ano sa problema mo? Alam mo ba, nang una kitang makita, naramdaman ko agad na natitilian ako sa'yo. Mahal ko! Ako ang iyong sweetheart at ang lahat ng mga sasakyang iyon ay para sa akin, di ba? Mahal ko. Kahit hindi mo na ako mahal, hindi ka arin nito. Queen Terry ba yan, di ba? Siya yun. Alam mo ba, tuwing hindi kita nakikita, parang nawawala ang direksyon ko sa buhay. Hindi makatulog sa gabi. At walang kapayapaan ang puso ko. Okay, naniniwala na ako. Wala mo na ako. Hindi ka naman mag-aayos ng lalaki para sa akin, di ba? Pasensya na, kasalanan ko lahat. Ano ba ginagawa mo? Sasabihin ko sa iyo ang totoo, hindi kita kailanman minahal. Bawat segundo na kasama kita, parang nasa impyerno ako. Inaasim ang tiyan ko tuwing nakikita kita. Alam ko, bakit ako? Ha? Hindi mo ako mahal? Talagang gusto mo ang delivery boy na iyon? Pabul lang yung aking asawa. Yan ang talaga ako, sa aking asawa. CJ, naibigay ko na 80 milyong piso bilang grand prize. Dahil sasabihin mo gusto mong wala bisa kasal. Manugang ko, aking minamahal na manugang. Ha? Sigurado akong naloko ka ng batang iyon. Paskwawang sangkaw yun. Kasabot niya. Manugang, huwag kang mag-alala. Basta kami ay hindi papayag, walang makakaasawa sa kanya. Itay, inay, patawad. Pero ngayon, ikakasal talaga ako kay Aihe. CJ, matapang ka pala. Walang nagtangkang agawin ang babae ko kay Weihu.
Hindi pa ako nakakita ng taong kasing hangal mo. Eh ngayon, nakita mo na. Kung hindi mo ako babayaran ng 1,000,000 piso ngayon, kakasito. 1,000,000 lang iyon. Hold bet. Hindi ba ako ang nagbigay ng card na iyan sa'yo? Bigyan ang akin, kaya akin na yun. Gusto mo kung saan ko gusto, pala ka pa lang. Hindi ko alam kung paano mo nagawa yun. Pero masaya ako. Nagiganti ka para sa akin. At makakuha pa ako ng asawa. Huwag kang maagang mag-celebrate, boy. Si mga kasawa mo, hindi mo na daming. Alam mo kung siya talaga. Fioyo, mas mabilis kang mag-iba ng mukha kaysa sa libro. Kayo ba ng dalawa? Ay nagtatanghalian pa dito. Ginagawa ninyo akong tanga! Ako, bago, sigurado mo, ayaw ng batang yun. Siya ang paskil sa akin. Hindi ko sinasadya. Niwala sa akin. Sa buong mundo. Lumayo ka! Ako! Ako! Ano ba talaga ang nangyari kanina? Parang naulol si Kuya. Ay, nakalimutan ko pala sabihin sa iyo. Nang bumaba ko mula sa langit, nawala ang aking mahalagang kagamitan. Kaya ang pulang sinulid na hawak ko ngayon ay may expiration date na. Ha? Gaano katagal ang expiration date na iyon? Mahirap sabihin, depende sa tao. Kung totoo kang yulaw, then pwede na ako. Siyempre naman, iniligtas mo ako kaya gagantihan kita. Wala naman akong gusto rito sa mga babae. Pwede bang palitan ng iba? Ganito na lang. Anong tipo ang gusto mo? Ipakita mo sa akin. Hindi ko inakala. Mukhang tahimik ka naman palagi. Hindi ko inakala. Bastos ka pala. Bastos na lalaki. Ikaw naman, sino ka? Ipapakilala ko ang sarili ko. Chai Dao Huang ang pangalan ko. Ako ang. Nang Lai Hu. Tiyo! Dapat turuan mo na ang pamangkin mo. Dito siya nakatira, hindi lang siya nagbabayad ng upa. Inilay siya nagpapulot ng gulo. Sinasabi mo bang papayag ka na? Natumira ako dito, Tiyo. Bago kaya, una sa lahat. Kailangan maayos ka. Lang na ako. Hinto! Hindi araw niyang paliligo ngayon. Kaya ako lang ang makakagamit ng banyo. Tiyo, halina na tayo. Huwag mo akong lokohin. Hindi mo ba gusto? Hindi ayos, Ben. Sabi ko kung tayo ay ayos. Ano sa tayo sa Ay, pasensya na. Hoy, pakinggan mo ako. Talagang akala ng may-ari na kaibigan mo si Wei Hu. Pag dumating si Wei Hu, mahahalata niya tayo Gusto ko nga siyang makita eh. Ano ba talaga ang away ninyo? Huwag ko na itanong. Hihintayin ko siya. Magandang gabi sa inyong dalawa. Ikinangamugod namin pasilbihan kayo. Saba. Ay ko. 10 taon na tayong hinlan siya. Hindi ko inaasahan makita kita dito. Kumusta ka na? Sa harap ng laki ng hugong ninyo. Kung mabuti pa ang buhay ko. Nakita mo na naman mismo, di ba? Pasensya na. Hindi na kailangan. Pero curious ako, kamusta naman ang buhay mo lahat ng taong ito? Deliver na ako ng mga pakit ngayon. Ayos na yung buhay. Kahit delivery boy ka, nakakakaya mo palang pumunta sa lugar na ganito. Malaki ba ang kinikita mo sa isang buwan? Narinig ko na kayo ay nagbubukas ng mga pakete ng iba. Totoo nga, walang yumayaman sa tamang kita lang. Shuang, huwag kang ganyan. Mula nang mangyari ang problema sa pamilya ko, hinahanap-hanap ko kayo para makausap kayo ng personal. Ang utong ko sa pamilya ninyong hawak, babayaran ko. Isip mo ba sandali? Bigyan mo ba ako ng tutik na hoy? Hala, bayaran muna natin ngayon ang kahit bahagi nito. Bakit parang masusunog? Tama lang na maramdaman mo ang init. Imported ito mula Thailand. Gawa ito sa pinakamaanghang na 5 klase ng sili sa buong mundo. Aray, maski. Dahil sa iyo, nawasak ang aming pamilya. Ngayon, paparamdamin ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng mas mabuti pang mamatay kaysa mabuhay. Tito!
Huwag kang tumitingin lang dyan. Tulungan mo na ako. Ay ho, balak ko sana na pagsamahin kayo ng babaeng iyon. Pero hindi ko inaasahan na may anting-anting pala siyang suot sa lid. Nagpuprotektahin ko sa kanya mula sa impluensya ng aking kapangyarihan. Malamang may makapangyarihang tao sa likod niya. Ngayon, pakinggan mo akong mabuti at sundin ang sasabihin ko. Tigilan mo na ako ngayon. Kayong dalawa, walang hiya. Pumunta pa kayo sa teritoryo ni Wei Xiaoye para gumulo. Sino ka ba? Huwag kang makialam. Wala kang kinalaman dito. Ako si Inlu, shishu ni Wei Hu. Bitawan mo si Hao Shuang. Kung bibitawan o hindi, hindi ikaw ang magdadasal. Huwag, Lucifer. Xiao Shuang, bakit ka nag-in love sa isang delivery boy? Magkasama kaming lumaki, childhood sweethearts kami. Kahit wala siyang maayos na trabaho ngayon, mahal ko pa rin siya. Ngayon, opisyal kong inihayag. Ikakasal ako kay Baiho. Kung hindi ko makukuha, walang makakakuha. May kaunting kakayahan pala itong tao. Hindi pa na ibabalik ang aking lakas. Hindi ako makakaharap sa kanya ng direkta. Kung ikaw ang guro ni Wei Fu, binigyan ko pala kayo. Paalam na siya o Shuang. Ang taong kasama ng delivery boy na iyon, ang kanyang enerhiya ay kakaiba. Nagawa pa niyang sirain ang kulang na nilagay ko kay Xiao Shuang. Bukhala, kailangan ko nang magpadala ng tao para bantayan sila. Talagang gagawin mo ba yan? Para sa ikabubuti niya ito. Ikaw naman. Masakit pa ang maling akala niya sa iyo. Pag naiisip ko, nakasama niya si Inlu. Nag-aalala ako. Huwag kang mag-alala. May kinalaman siya sa pamilyang Wei. Okay lang iyan. Kasalanan ng mga Wei iyan, ama't anak. Dahil po at nabuto ko. Napakahina ko. Tito, turuan mo naman ako ng ilang galaw. Hindi naman ito katulad ng sa mga nobela. Ordinaryong kifid na naman ito, ano? Wei, bata, narinig mo na ba ang kasabihang huwag magpwersa kung mahina ka pa? Ayaw kong wang marinig yan. Sige, ang himas na sabi mo, ipapakita ko sa iyo. Kung hindi mo kaya ang bigat, huwag mong pilitin. Ang sarili mo. Ganyan na ang braso mo, mapanganib yan. Ingat! Grabe kaninang panganib. Tignan ko nga kung malubha ang sugat mo. Okay lang ako. Hindi pwede yan. Kailangan namin tiyaking ligtas ang bawat miyembro. Ikaw naman, Rasmus! Sino ka ba? Sino ang nagpapasok sa iyo? Lumabas ka! Bakit hindi ako pwedeng nandito? Ibaw ko nga, ako ang may-ari dito. Pinakamagarang effect sa buong Fengcheng ito. May, dalhin ko siyang subukan. Okay lang ba? Kung ikaw ang nagdala, fitness princess, okay lang. Huwag kang matakot, nandito ako. Kung ako ang kukunin mong personal trainer, walang makakaapi sa iyo. Pero higit sa lahat, gagawa ko ng espesyal na programa na angkop para sa iyo. Habang pinawisan ka ng gusto, habang halos wala ka ng lakas, sa hangganan ng iyong limitasyon, mararamdaman mo ang dopamine hormones at adrenaline na biglang sumasabog sa katawan mo. Kakaiba. Itong bastos na bata, hindi ko man siya pinagtitipanan. Bakit ang dami pa rin nagkakagusto sa kanya? Ganito na lang, bibigyan kita ng diskwento sa membership at private training, 500 kada oras. Magkano? 500? Kaya ka nagpapalapit sa akin para kumita lang pala sa akin. Wala ka lang palang pera eh. Wala kang pera, bakit ka nagmamalaksi? Lumabas ka na! O kaya, maglabanan tayo. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Sige, ano ang gusto mong labanan? Ikaw ang pumili. Kung lalaro, maglaro ng may hamon. Ano, karan?
3 minuto, kung mabuwal ako, talo ako. Magpapaisip na ako kay Coach Lin. At hihinging tawad sa inyo. Sige, usap tayo. Kapag natalo ako, ikaw na ang magiging amo dito. Dio, kasunduan na yan. Kasunduan. Huwag makapula, makonsis ka. Sigurado ka bang kaya mo siya talunin? Yung katapat mo, malaking tao pero malakas sa katawan. Pero maliit ng upa. Sa takas, siguradong makatalo ako. Pero sa ring, Kaya naman, kahit kwenta yun siya. Mukhang nagmamadali ka. Papalitan mo ba ako? Hindi ko kaya palitan ka sa pagpapakamatay. Tulungan mo ako, Tito. Huwag mo akong hayaang mamatay ng ganito. Mas makalan para sa magulang na makulakalan ka na. Paano kita tutulungan? Pagsamahin ko kayo ng red string tapos magboboxing kayo ng may pagmamahal. Buki, matayin. Ay, nasa kami ng tadhana. Sige na! Yan na lang kaya mo. Hoy, huwag kang tumakas. Kayon, saan ka patatakbo? Swerte mo, boy. sumuko na tayo. Mas mabuti pang sumuko kaysa masaktan ka. Suko ko dyan. Labanan natin sila. Hindi pa rin kita natitibag. Kahit ganito, Anong klase ng suntok yan? Suntok kalya siguro. Pero mas mahina pa yan sa suntok ng bata. Anong galaw yan? Tignan na siya malatigo. Hindi mo pa nakikita. Ikaw ba ang guro ni Mashifu? Ako ang guro niya. Bangon ka. Kaibigan, Bangon na! Hindi pa nga ako nagagamit ng aking lihim na galaw. Ang sinasabi ko ay, Pwede bang magpababa ng bayad sa private lesson? so ngayong gabi, pumunta ka sa bahay ko. muna. Subukan muna natin ang isang trial class. Ako na ang babayan ng private lesson fee. Ako muna! Ako muna! Lao Chai, umalis ka na, hindi mo ako tinawag. Eh parang nag-enjoy ka naman doon. Ayaw ko nang kabalahin. Yung mga babaeng iyon, pakiusap naman, iwan mo na ako. Sinundan ko lang yung 2 taong nakaitim. Ang lakas ng galing ng mga kasama ng batang iyon. baka nalaman na niya ang plano natin at naghanap siya ng tulong. Hindi siguro. Kung nalaman niya ang plano natin, dito na siya direktang pumunta. Pero huwag tayong magpabaya, baka masira ang usapan natin kay Yaong Master Wei. Nakita ko siya ang nagdadapit sa loob. Wait up. Totoo ko na ba ang planis natin yun? Wala kasi ako boys na. Hoy, Luchay. Ha? Sige, paparating na ako. Sinabi mo 10 minuto kayo dala sa opisina. 10 minuto, di ba? 10 minuto. At 10 segundo na ngayon. Hindi ba kayo dapat narito sa kumpanya sa loob ng 10 minuto? 10 minuto na nga! At 10 segundo pa! Alam mo ba, lahat ng mga impluensyang tao sa Feng Cheng ay nandito ngayon. Mahigit 10 minuto na silang. Walang ininom. Sinasabi ko sa iyo, galit na galit ang boss ng Fenghi Entertainment City. Ginto ta. Ikaw ay... Ako si Yanjing. Ano ba tayo? Saan ang tawag sa akin? Oh! Naalala ko na. Hindi ka ganito kataba noon Ipakilala ko kayo. Ito. Ang isa sa mga kaklase ko sa high school. Siya ang katabi ko sa klase. Siya oras student. Ako naman ay guro bagsak. Paulit-ulit na tinatawagan ng guro ang aming mga magulang dahil doon. Halika! Makiinom sa dating bagsak. Taalsa ko. Huwag ka umalis. Hindi nagkita. Ganito na lang. Sabat yan para sa libog, di ba? Di ba kaya? Pero mainom ko ang alak. Hindayin mo ako matapos trabaho. Laiho, katulad ka pa rin noon. Pag pinabigyan ka, sinasamantala mo pa. Laiho, ikaw pa rin, hindi ka nagbabago. Walang hiya talaga. Kaya naman hanggang ngayon, wala ka pa rin pinaghandaan.
Hindi ba gusto mong mag-deliver ng package? Isang tawag ko lang, wala ng courier company sa buong Fengcheng na magbibigay sa iyo ng trabaho. Pagod ka na siguro, halika. Halika na, watch it. Ibukas natin ang alak para sa ating honor student. Ay ko! At kala tayo minila kita. Anong ginagawa mo dito? Nagtatrabaho ka? Nagtatrabaho rin ako. Ako, si manager dito. Kailangan ng buhay eh. Pareho tayo. Ang yun naman nating classmates na yun, ah. Hoy, tingnan mo. Si Hoji kanina sa ikas. Yung mga galaw niya, parang balit. Ano? Talaga. Si Hoji ang inaasahang magagawa ng aming thingy. Salamat kay manager yan. Binigyan niya ako ng pagkakataong kumita para sa pamilya ko. Gusto ko talaga ang mas matanda sa akin Halika, ipakita sa mga dati mong classmates kung gaano kakalakas uminom. Huwag mo akong mapahiya, ha? Kung hindi mo maubos ang 3 bote na yan. Mahirap na akong magbayad para sa iyo. Grabe naman iyan. Mga classmate tayo, pare-pareho. Kaya ako palakot sa indan. Bakit wala akong pakialam? Ano ba sa tingin niya sa'yo? Ikaw, ano naman sa tingin mo sa akin? Hoy, Aihu. Nasaan ka ngayon? Uminom ka ba? Hindi ka ba allergic sa alak? Gusto mo bang sumama? Uminom dito. Kung hindi mo kaya, huwag kang mag-arte. Ang mag-aate, makahanap ang sarili sa gulo. Noong nag-aaral pa kayo, special na tidrato ka ni ate ko, ha? Dahil kayo itong pilok na sa isa, ngayon mo mag-acting. May kinalaman ba kayo noon? Nakaka-bad trip talaga. Ikaw lang ang sumira sa mood ng lahat dito. Pasensya na. Hindi na maulit, promise. Pasensya na po. Hindi na po maulit. Hwaji, bawan ka na. Wala kang pakialam. Ano pa ba ang gusto mong gawin kay Hwaji? Talagang hinahangaan ko kayo. Walang pera pero nagpapakatatag pa rin. Kit na lang sumayo ka ng tapos na ang usapan. Yan, Zong, para sa special na request mo. Kailangan bang dagdag bayad? Agahan naman ng iba-iba ang isip. Sino ba ang nagsabing hindi lahat? Magintra, may pera ka, magagawa mo lahat. Pati ang top-notcher, magiging entertainer. Sapat na ba ito? Kulang pa, tabi pa ako. Ay ko! Bumaba ka na! Ano ba ang ginagawa mo? Ganyan ka ba talaga kahirap? Bakit ka nandito? Sino ang nagpadala sa'yo? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Magkaibigan tayo. At napakaraming bagay na tinulungan mo sa akin. Kaya dapat tulungan kita ngayon. Ano mo gagawin iyon? Ikaw si Boss Yanjing, di ba? Tama. Ako si Yu Kyushui. Makipag-usap tayo. Wala akong pakialam kung sino ka. Ikaw, ginambala mo ang aking inuman. At hindi ako masaya dyan. Kaya mamayayos para sa amin. Maaliw ang mga boss dito. O hindi ko ba maasang makakaalis? Yanjing, alam mo bang gaano kakalaki sa Fengcheng? Pwede akong sumayaw. Pero at mong ay, malakas pa ang lahat na hindi ko papanoorin ko. Hindi ko sigurado. Yukyushi. Ikaw ba ay taga Fengcheng? Ang anak ni Yuan Li. Ang tingin ay mukhang mahupay sa labas ng mga nakakangkaon. Pero sa katotohanan, Walang laman. At lubog sa utang. o kapon, nagkala ng ulit ng dress mo kami. Pero hindi pa rin yun sapat para mapunan ang inyong kakulangan, di ba? Iniisip ko na ang inuman ngayong gabi. Basta ka na po, para sa inyo. Mga lihim ng industriya ito. Paano mo nalaman? Ngayon na alam mo na kung sino ako, dapat alam mo na rin kung gaano ako kataas. Ano ka kung nagdalang daan at 50 milyong piso para bilhin ang titirang 80% ng iyong shares? Para tulungan kita. Paano yun magiging posible? May alitan na ako kay Yuan Li. At bukod pa roon, dito pagkatawanan ko siya. Ano paano yun? Hindi na rin ko kakamitin. Hindi ko sinabi na gagamitin ko ang pera ng aking ama. Ang baon ko lang. Higit pa sa sapat para sa ganitong lugar. Ang tanong lang, ginoong yan, handa ka ba? Siyempre, handa. Hindi bubukoso tayo mo. Kung totoo yun.
Ikaw ang anghel na nagligtas sa akin. Kaya walang lando. Bilisan ninyo. Kasama na kayong dalawa. Tapos na ang palabas. Bibigyan ko pa kita ng regalo. Sige na. Ang dalawa, manatili. Kailangan ko silang kausapin. Hoy, huwag ka nang mag-ikot-ikot pa. Talingal betang mo sa'yo. Direct ka na. Ikaw, ate, parang kilala kita. Simpleng hospitality ko lang ako. Paano kita makikilala? Isang taon na ang nakalipas sa isang party ng malalaking pangalan sa Feng Sheng. Kasama ang tumumaya, hindi ba? Pero umalis ka ng maaga. Ginawa yan, gusto kong pingan ang bag ng iyong tauhan. Ang bag niya. Pwede ba? Yara, yung siya na bubukot mo. Kahit hanapin mo sa buong katawan niya, walang problema. Huwag na tayong pag-usapan ang bag niya. Kubarin mo at suriin. Wala kang mahahanap. Ha? Tauhan pala siya ni Weihyu. Siya. Napaka-trader ng hayop na yun na Weihyu. Sobrang masamang ugali. Gusto niya unti-unting. Sa kupin ng negosyo ng pamilya yan. Ay ho, iba ka sa iba. Lahat ng alam ko, sasabihin ko sa'yo. Maswerte na. Natuklasan agad ni Binibining Yu. Teka naman. Lahat ng natitira shares ko sa entertainment complex. Bisos na bang halaga sa iyo? Hindi sa akin, kundi sa kanya. Naiintindihan ko lang. Natatakot si Binibining yun na malaman ng kanyang ama. Kaya naglagay siya ng kinatawan sa Fengyi Entertainment Complex. Ay ho, huwag mong sayangin ang kabutihan ni Binibining Yu. Talaga namang matalino si Ate Hua. Ang entertainment complex na yun, magiging malaking negosyo iyan. Ay ho, mapalad ka talaga. Oo. Hindi ko matanggap ito. Bakit? Bakit? Una, hindi ako marunong mag-manage ng gift. Pangalawa, may mga delivery pa ako. Wala akong oras. Sige na nga. Wala na akong pakialam dito. Huwag naman, Hisha. Nasa iyo na ang buong buhay ko. May solusyon naman ako para sa ating dalawa. I hope ito na magiging honorary chairperson ng Lucheng. Maganda yun. Sang-ayon na maghanda na ako ng deed of transfer ng shares para sa iyo. Sandali lang. Bago pumirma ng kontrata, bagay pa tayo kailangan, Queen. Nasisiyahan ka ba, Papa? Dagdag pa. Okay pa. Okay ka lang. Bitiwan mo ako. Kung nasa loob ka, hindi na kita sinabihan. Pero ngayon, nakuha mo pa sumabat sa inyo nga at sipat sa'yo sa mga babae. Usually, tigilan mo na ako. May ilang tanong lang akong gustong itanong sa'yo. Huwag ka matanong. Itapuhan siya. Ako. Hindi ako siya. At tandaan mo, hindi biro ang maging chairman ng Fengyi. Pagbalik natin, pipirmahan ka ng kontrata. Magtrabaho kang tulad ng alipin para mabayaran ang utang mo sa akin. Kyushui. Lao Chai, may pagkakataon pa ba akong magsisi ngayon? Ikaw mismo ang nasabi. Hindi mo ba sinabi? Nakasusyo, maliit na card. Tanong ko lang ng sana at magiging pamilya na tayo. Hindi na kailangan pangbayaran ang utang, di ba? Hindi ganoon kadali. Ang pag-ibig ay tinatadhana ng langit, nagsisimula pa man sa nakaraan. Ang taong madamdamin ay laging nag-iiwang bighati, ngunit ang tunay na pag-ibig ay isang biyaya. Kung gusto mo ng tunay at matibay na relasyon, hindi sapat ang pulang sinulid lang. Kailangan mo ka ng aking ikatukanting abing. Ang oras naman ng buhay ko. Grabe ang kamalasan. Tara na! Wala kang 3,000 piso, pero pangarap mong yumaman sa loob ng 1 buwan, bumili ng kotse at bahay sa 3 buwan, at maging financially free sa 6 na buwan. Kapal ng mukha mo. No talaga, yun ang kayang ko sa phones. Sige, magpadala ka na lang ng mga package. Handang maputo lang iyong mga binti. Tingnan natin kung yayaman ka. Saan ko mag-deliver ng package sa maga? Tapos mag-live stream sa gabi. Pakiusap na. Ibigay mo na sa akin ito. Pwede bang i-discount pa yung training fee? Kung bibigyan kita ng discount, ako naman ang papatay ng boss ko. Ganito na lang, nandito naman ang manager namin ngayon. Tatanungin ko siya para sa iyo. Kumusta? Murong bagay ang pangalan ko. Ako ang iyong personal na consultant. Gusto kitang mas makilala ng mabuti. Kaya sana bukas ka sa amin kanina at ipakita ang tunay mong sarili, okay? Ang ganda ng gabi! Kahit gaano kagabi, may mga taong gising pa rin.
Huwag kang magalit sa aming bayad, ha? Gusto namin talaga matuklasan ang iyong potensyal. Pero ikaw kasi... Lahat ng ginagawa mo, ano ba? Hindi ko matangakin yung kaya. Walang kwentang tao ka talaga. Ay, ngayon ko lang nakita ganito. Hindi ba kayo ang pinaka-astig na talent agency sa industriya? Ganyan lang ba kayo kakaya? Sige, ilalabas na namin ang aming librang card. Hawakan mo ng mabuti ang pagkakataong ito, ha? Usapin natin, ha? Pakiusap. Mga kuya, mag-rocket muna kayo para sa akin. Ha? That's mga kuya. Diba, pwede siya mo. Nemo, hindi sa papel mo kuya bisniyo. Salamat sa kayo bigyan mo mga kuya. Kuha. Ang galing. Juwen Chanuan, nag-follow na sa streamer. Ang aking mga bisita sa live stream ay umabot na sa 1 milyon. Champion tayo sa lahat ng streamers ng kumpanya sa oras na ito. Congrats sa iyo! Hindi ko inakala na sa live stream. Ganito ka ka-entertaining at kaingan nyo. Ay, kausap ko na ang boss kanina. Sabi ng boss, bibigyan ka ng espesyal na kontrata. May profit sharing pa. Ay, sige, magsipag ka ha. Magiging sikat ka sa buong lugar. May problema ang kontratang ito. Ang bayad sa training ay 3 milyong piso. Kung hindi mo kaya, pwede kang mangutang sa kumpanya. Karagdag kang. Sumbukosyet mo. Siya namin. Pare-pareho kayong mga scammer, ano? Ang kapal ng mukha mo. Akala mo ba sikat ka na? Gumising ka na. Tanga. Akala mo ba yung mga tao sa live stream mo? Para sa iyo sila. Para sa akin sila. Basahin mo yung mga komento niya. Yung mga halatang nagpapanggap. Yung mga hindi na nagigigil sa katawan ko. Gusto nila yung tanga-tangahan mong ugali. O yung mukha ko. Wala ka, hindi. Deskrima ko pa kayo. Hawak ko ang kontrata. Sige, ituloy mo. Mga kaibigan, nandito ako ngayon sa Changpyuk Siaming Cultural Media Company. Ipapakita ko sa inyo kung paano nanloloko ang kumpanyang ito. Hayop na bata, sinabi ko na sa iyo eh. Nalinang ka na ngayon, di ba? Itutok mo agad ang camera sa iyo at sa babaeng scammer na iyon. Grabe, kahit sa screen lang, okay rin. Hayop na bata. Hindi ko inakala na magkikita tayo ulit. Wei-Hyu, ikaw na naman ang may kagagawa nito. Sa pagkakataong ito, ikaw mismo ang lumakad papunta sa akin. Kaya huwag kang marekama. What's yun? Ako. Ikaw, isang simpleng delivery boy lang. Gusto pang mag-live stream. Para yumaman. Ano ginip mo? Huwag mong kalimutan, ako pa rin ang boss dito. Kung gusto ko, sekretary sa tao. Wala siyang magagawa. Kung gusto ko naman sila ng tao. Mabubura siya sa internet, lahat magagalit sa kanya. Sobrang gusto ko ng ganyan ang mukha mo. Ang sarap! Huwag kang magpagana ng maaga. Ang mga tao katulad mo. Papaparusahan din sa huli. Parusa. Iyon ang sinasabi ng mga mahihina tulad mo. Para makapag-console ng sarili pagkatapos matalo ng mas malakas. Ganoon lang iyon. Sa buhay mo ito. Tapos ano buhay mo? Magpakailanman, tadhana mo na. Maging isang walang kwentang basura. Murong, pilitin mo siya na gawing iyon. Mula ngayon, ikaw na ang vice-presidente ng kumpanya. At saka, hindi kong nito. Bigyan sa akin ang tanda. Murong, baliw ka na ba? Kuche, pasensya na. Kasalanan ko yung kanina. Hindi ko dapat niloko ang lahat. Pero ngayon, nagising na ang isip ko. Hindi na ako makakatulong sa masama. Tapos na ako sa kababuyan yun. Itong way ko na ito, basura talaga siya. Kung magpapatuloy pa ako sa kalokohan niya, tanga na talaga ako. Wonder, alam ko, may hawak siya sa iyo. Kuche, sobrang talino mo talaga. Itong Wei-Hyu, noong nasa kolehiyo pa ako, noon ako lumutang sa Sinonchon, kaya malaki ang utang ko sa kanya. Eh, hindi na ako makakatulong sa kanya na mandaya pa lang iba. Wonder. Basta nakita mo na ang tunay niyang mukha na hayop sa loob. Sulit ang lahat para sa akin. Kuche! Talagang hindi ko maintindihan. Pero mga babae, sarito kayo, di ba? Bakit naman kayo lahat pinaasa? Itong hampas lupang ito. Nakuha mo ang kanilang katawan, pero hindi mo nakuha ang kanilang puso. Sa tingin ko sa'yo. Kawawa ka naman ng buo-buo. Nagmamatsya ka pa rin. Kayong dalawa, hindi na kayo makakaalis sa kwartong ito ngayon. Pag-isipan ko muna Kung paano ko kayo tatanggapin. Tingin mo tayo pa. Pero, sa katotohanan, hangal ka pala ng todo. Hindi mo pa naisip. Lahat ng mga kontratang may lihim na kopya ay dumaan sa kamay ni Juan. Nakopya na ang lahat ng kontrata. Murong, dokumentong iyon
Mamamatay ang buong pamilya mo. Burong, yan ang iyong puproteksyon sa sarili. Huwag mo itong ibigay sa kanya. Wayhu, pakiusap, palayain mo si Kuya Ho. Huwag kang kasamahan. Bahay daw umalis. Pero siya, hindi talaga. Wonder, Umalis ka na. may paraan akong makaalis dito. Sige, Kuya Ho. Pagkatapos ko maalis ang lahat, makikipag-ugnayan talaga ako sa iyo. Nagtitiwala ako na may paraan ka. Ang utang niya, huhusayin ko ng dahan-dahan. Pero ikaw, kailangan kang mamatay ngayon. Magaling ang pagsisinungaling mo, Wayhu. Ikaw ba ang utas sa likod na lahat dito? Chekan. Doon ay pero wala ka talagang pagbabago. Mag-deliver ka na lang ng pakete ng maayos. Bakit pa ka mo dahil arguhin ang asang kumpanya? Bakit hindi kita na bang kinatubuhay? Mataba ka noon. Pumayat ka na ngayon. Bakit mas naging maasim pa ang dila mo? Baka mahirapan kang makapag-asawa niyan. Hayop ka! Sinabi pa niya hindi ako makakahanap ng mapapangasawa. Juan, ginagawa niya yan para maprovoke ka. Gusto niyang makuha ang gusto niya sa iyo. Pero huwag nating... na. CJ, Tama ka. Hindi ko talaga maintindihan. Siya ang may kagalit sa akin. Kailan pa ba tayo nagkaaway? Ha? Ikaw, delivery boy. Gusto mo pa akong gawing kaaway? Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Bagay pa sa iyo? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang pinagsamahan mo ay ang best friend ko. si Yukiyoshi. Kaya pala. Yan daw niya. Matagal na magkakilala. So, patak sa'yo. Tayo din kasama. Nang maguho ang pamilya ng lahi noon, Minyo ay! Salvin! Hindi mo na kailangan hanapin ako. Ako mismo, pupunta sa inyo. Malapit ka nang mamatay pero mangawa ka pa rin. Tatahiin ko ang bibig mo mamaya. hindi mo alam. Noong nakaraan kami ni Juan, nagpakasal na sa puso. Lagi magsasalang niya. Sa lungsod ng Fengcheng, gusto tama yung na. Ang sumasalungat ay mawawasak. Ano? Gagawin mo ba talaga yan? Alam ba ni Yukiyoshi ito? Len Juan, kahit mamatay ako, hindi kita patatawarin. Sumigaw ka nga. Kahit mabasag pa ang lalamunan mo, walang maririnig. Nakakatawa naman. Kyushui, nagbigay hustisya na ako para sa iyo. Juan, lumaban na! Bitiwanan niyo siya ngayon. Nagre-ready ba kayo sa akin? Pumunta kayo sa sulok at sampahin niyo ang inyong sarili. Sinabi kong huwag tumigil. Kaya huwag nang tumigil. Juan, ikaw. Sino ang huwan-huwan mo? Nang ikaw ang pangalan yun. Naiduduwal na ako. Wayhu, napakalakas ng iyong loob. Nag-ipagsin ko. Ikaw natay, maruming at masamang bagay. Juan ba? Lang memorya ko. Iba na sa'yo. Ako si Wayhu. Ang iyong kasintahan. Pusit, maaaring nalilito na ang ama. Pero hindi ako nalilito. Kayong pamilyang Way, sa mga mababang uri ninyong paraan, maaga akong magdalay. Masisira ang inyong pamilya. Kung pakakasalan kita, parang buong buo akong tumaterjong sa apoy. Ano uri ninyo kung paano ko kaharapin itong si Way? Lalong nagugustuhan kita ngayon. Kuya ko, hindi mo alam. Adi kita sa akin. Noong bata ka pa, kilala ka na ng lahat. Kahit si Kyushui, ay nagkagusto rin sa iyo noon. Layang niyo, Juan. Babayaran mo ang mga sinabi mo. Ngayon. Binabanta mo ako. Makibakit sa'yo. Pero hindi ako. Noon, nambola ka pa sa akin. Para makapasok sa kumpanya ko. Swerte na lang at naging maingat ako noon. Inihahayag ko ngayon na binabawi ko ang lahat ng shares mo. Isama mo na ang mga alpulis mo. At lumabas kayo sa cabinet to. Huwag naman ganyan ka. Kapag nalaman ng tatay ko na tinanggal mo ako sa kumpanya at kinansela pa ang ating kasal, magsisimagot talaga siya. Wala kang silbi. Kawawa ka naman. Wala nang silbi ang magluhod ka pa ngayon. Magsisisi ka. Kailangan, hindi ko kayo makakaway. Kuya ko, may gustong ipag-usap sa iyo. Tungkol saan? Yung shares ni Wayhu sa kumpanya. Ano kakahalaga ng 100 milyon? Ibibigay ko na sa iyo ngayon. Hindi na kailangan. Hindi ko magkikitan. Ay naku, pagkasal na tayo. Magiging load ko na ito sa iyo. Ito. Paano gawin natin sticker yan? Ay, hindi na kailangang tanungin pa. Sa bahay namin, ako ang may pasya. Kung hindi mo kaya uminom, huwag ka na mapakabayani. Yusong, nainom ko na rin ito.
Ang pakikipagtulungan natin, sino ba ang hindi nakakaalam? Si Feng Yi ay bagong stockholder at anak ng pamilyang Yu, pero alam mo na rin iyon. Si Feng Yi ay working share si Weizong. Kung ayaw mong masamahan ang dalawa, aalis na ako. Nandito ka na, huwag ka munang magmadaling umalis. Oh. Nag-isip-isip na ba si Yuzong? Bawat taon, ang Feng Cheng ay nagdadaos ng windcasting competition dito sa amin. Ngayon, ang Weishi Group ang nakasponsor. 20 milyong piso. Basta lumahok kayo at manalo, pagkatapos ay makikipagtulungan tayo. Hindi na magreklamo si Weizong. Paano ba ang laban? Ganyan araw ko, kailangan mong tumaan muna sa preliminary round. Hindi ako magulaan ng alcohol content ng alak. Ang sakit is round. Ang finals ay last man standing ang format. Ano mang uri ng alak, ano mang paraan ng pag-inom. Ang makatagal sa huli ang mananalong kampiyon. Kapag pumirma ka, aatong Lao Chai, kaya ba nating manalo? Sa preliminary, 1 na match. Smaling tayo 1 Pero sa finals, hindi ko masisigurado. Ufla mo, hindi mo maiwasan. Subukan lang natin. CJ, tuloy! Pwede bang hiramin ang ballpen mo? Grabe naman. Ang ganda ng mga binti niya, nakakamangha talaga. Hoy, estudyante ka pa ba? Bakit umiinom ka na rin? Hoy, pakialam mo ba kung umiinom ako o hindi? Alagaan mo na lang ang sarili mo. Ani na pitupunta sa Grace and Westy. Matis, tama sa ano? Mali, hindi tama ang sagot. Susunod pa ako, please. Tama. Jamaican rum, 79.79 degrees. Tama ulit. Lao Chai, paano na? Mag-isip ka ng paraan. Kahit ilang degrees pa, iisa lang ang lasa para sa akin. Baka, tulungan mo ako makalapit sa magandang price rank ko. Para magsimula kami. Lao Chai, naliligaw ka na naman ng paksa. Huwag mag-alala, uminom ka na, nandito ako, siguradong makakaraos ka. Scotch whiskey, 38.2 degrees. Tama. Grabe, oo, hindi ka pagod. Hindi kain ka pa pala. Ilang libong taon na akong umiinom ito, bata pa to sa akin. Ay, hindi ko akalain na galing ka pala. Halika, ikaw ang inom ko ngayon. Mamaya, matatakot ka na sa iwan. Hindi mo na kaya. Talagang hindi ko inaasahan. Sobrang lakas mo pala. Nainom mo na yung Boro Viper. Hindi ka pa rin natumba. Anong Todo Viper? Hindi mo alam. Iyon ang pinakamataas na alcohol content na alak sa buong mundo. Mukhang cute ka, pero puro kasamaan ang nasa loob mo. Huwag bang mag-isip na kasama. Hindi na po anong inom mo din. Pareho lang. Eh bakit wala kang masama? Sabi ng doktor, sobrang lakas ng atay ko. Mas mabilis siyang mag-breakdown ng alak kaysa sa isa car na nagagas. Eh, ba't kayo? Kinakatawan mo ang aming pamilya. Anong kinakatawan? Hindi ba ang kompetisyong ito ay para sa mga kinatawan ng bawat pamilya? Kinakatawan ko ang aking sarili. Hindi ako kayang bumili ng ganitong mahal na alak sa normal na araw at malaki rin ang premyo ng kompetisyon. Sinabi ng isang kaibigan kong doktor, ang mga taong mabilis mag-metabolize ng alcohol ay madalas may masamang tiyan. Kasi ang nararamdamang pagsusulog ng alcohol ay galing sa tiyan. Kanina pa kita naman siya iniipit ng ng ballpen. Hindi Weizong, huwag kayong mag-alala. Ang kampiyon ng kompetisyong ito ay para lamang sa aming brand na sommelier. Ang 20 milyong premyo para sa akin. Hindi naman laki, pero hindi ko papayagan naman ako ng iba ang aking tagumpay. Ako si Weidon. Weizong, huwag kayong mag-alala. Lahat ay naayos ko na. Pinabalik ko yung ito ng basis finals. Kung walang pagtutol sa kasunduan, magsisimula na tayo.
Hanggang ngayon, wala pang panalo sa paligsahan. May gustong sumuko. Sige, iputuloy natin ang listahan. Hindi ko inom yan. May problema sa alak. May patuloy ka ba? Ang panuntunan ay pag hindi uminom, talo ka. Kung magtitiwala ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang pangkinato. Binabati natin si Lisa sa pagiging kampiyon ngayon. Ito na ang inyong plano. Hindi ko talaga inaasahan. Nagaway-away tayo, tapos iba pa ang nakakuha ng premyo. Wala pa nang nangyari sa ating tatlo. Sayang ang lahat ng ginawa natin. Mukhang si Waisong din ay may pagkakataong muting sobrang matalino. Ang sa sarili. Nagbibiro lang kayo, mga kuya. Sa laro, laging may panalo at talo. Ang tunay na nagwawagi ay ang nakatayo pa sa huli. Yung kanina, sino siya? Galing sa pamilang may, di ba? Siya si Vaiho, ang anak ni IZG. Alam ko kung ano ang nasa isip ninyo. Naghihintay kayo ng kwentong paghihiganti. Yun ay para lang sa mga duwag at talunan ng mundo. Sa totoo, ang malakas ay lalo pang lumakas. At higit pa rito, kayo rin ay may malaking bahagi sa pagbagsak ng pamilyang Lai noon. Sa ganitong mundo, walang may malinis na kamay. Kaya nga pala, kayo ang nagsalanan sa pagkamatay ng aking ama. Kayo! Mahina ka talaga. Gusto mo bang maghiganti para sa iyong duwag na amang walang kwenta? Nanalo ka ngayon sa swerte lang, hindi ibig sabihin lagi kang mananalo. Abangan mo, OCJ! Salamat sa 20 milyong premyo, Wei Zong. Hindi ka talaga sasama sa akin. May dakit ang mani ko. Iyan sa hospital. Hindi ko siya maaaring iwan. Hihintayin kita. Hindi ko rin tabalin pa ako sa mo. Huwag ka magdala sa pera. Ikaw ang nanalo nito. Mag-iisa ka sa ibang bansa. Maraming kakailanganin ang pera mo. Ito na ang huling beses na iinom ako. Titigil na ako sa ala. Sana, makalimutan din kita. Ay, Fu. Oslo. Tanay, makakakawa sa akin. Bumangon ka na. Ay, wala yan. Ay, bumabalik lang yung vertigo ko. Nanay, okay lang. Sinabi ng nurse kanina na palipatin tayo ng kwarto. Eh, malinaw na inayos na yan ni Kyushui. Tatanungin ko siya. Huwag na. Wala naman tayong pera para sa ganyang kwarto. Nanay, huwag kang mag-alala. Magpahinga ka muna, ako na ang bahala. Marami tayo tira. Dami, hindi kayo maaaring manatili dito. Dito. Kasi ito ang pinaka. Bahala si Iro at kadami. Mga taong katulad ninyo. Ang kawag pa eh. Hindi, papi. Kasi yun. Dave, tigilan ang ingay. Ay, grabe. Director ba pala to? Palayasin na siya agad. Kyuzong, sabi niya kanina, ang direktor ng ospital mismo ang nag-ayos ng kwartong ito para sa kanya. Ang kwartong ito, 10,000 ang bayad sa higaan kada araw. Nagde-deliver lang siya ng pakete. Ilang taon pa kaya bago niya makaya yun? Tama, ganyan din ang iniisip ko. Kyuzong, nakatanggal lang ng kulus kamay mo. Huwag mong basta-basta baliwalain. Mag-ingat ka. Kung gusto naman, pasilidad. Ano tayo ba? Kaakang talas mati.
Madam, nagpaalis ka lang ng kulo, kukuha ka pa ng euro. Ang nanay ko, buhay o patay na, nasa ordinaryong kwarto lang. Saan makatarungan yan? Wala namang katarungan dito. Kahit ano pang sakit ng nanay mo, kahit mamatay pa, hindi porke gusto mo, mayroon ka na agad ng kwarto. Sige na, anak. Hindi naman maarte si nanay. Umalis na tayo. CJ, tawagan mo ko yun ang direktor. Itanong mo kung totoo yun o hindi. Ikaw, bakit lang mga Wala siyang numero ng direktor. madaraya? Ngayon, yun ang imatag po. Kailangan mo pa magbayad ng 100,000. Gago! Nanakitin ko niya. Kwarto. Mag-impact ka na at lumabas ka agad. Juan, nandito lang mo yan. Hindi ka na direktor. Sino ka ba para sa akin? Sino? Baka hindi mo alam. Ang tatay ko ang direktor ng ospital. CJ, hintayin ninyo ako. Mr. Lai, pasensya na ha. Nagkamali ako kanina. Ikinalulungkot ko ang ginawa ko sa'yo. Kaya, naku, sugat ang kamay mo. Masakit ba? Ako na ang mag-aalaga ng sugat mo. Bitiwan mo ako! Anong klaseng nurse pa yan? Napakalandian namang nurse. Napakalapit pa. O pasyente. Kyushui, huwag kang magkamali ng pag-iisip. Pasyente at doktor lang kami. Binibendahan lang niya ang sugat ko. Binibendahan lang ha? Kaya ko rin yan. Sino ba? Kyushui, tigil na! Ah, ganon. Ano ba mo sa ano? Awal ako mula sa dahilan. Ano? CJ. Mula ngayon, hanapin mo na lang si Bai Susu o kung sino pa gusto mo. Kyushui! Hindi masama. Okay lang ang sayaw ninyo, pero medyo pangkaraniwan. Gusto ng boss namin ang mas exciting. Huwag kayong mag-expect ng striptease ha. Hindi ba kayo marunong ng mga viral na sayaw? Hindi na alam ko yan. Iya naman kami. Madali lang ang viral na sayaw. Kung pumayag kayo, pumunta kayo sa kwarto at makuto. Pagkatapos, ipakita ninyo sa akin. Luje, premium goods ito mula sa black market ng Southeast Asia. Garantisado epektibo. Hoy, sandali lang. Huwag mag-alala, ligtas at diskreto. Ang may-ari dito. Malapit na malapit sa akin. Ito ang delivery ninyo. Inilagay ko sa bagante ko sa kanto ng pabinasigid. Ito to. Bastos! Huwag hayaang tumakas! Ano ba ginagawa mo? Boss, nahuli namin ang isang manya. Pinaparatangan lang ako ng walang basihan. Saan puto sa akin? Ilgagat ko hindi. Sa bakanting kwarto. Kasinungalingan. Naku, at ilagay sa kwartong iyon. Naku, mo, sa pala. Siguradong manyak ka. Tama! Kung kita kanina, parang gutom na gutom. Da! Mga inosenteng babae, nilipastangan mo na. Hindi ka sabing. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, tingnan na lang ang Hindi ako maniniwala na sa lugar na ganito kaganda, wala silang kamera. Sa boss, para hanapin ang footage ng camera. Kayo, ayan ninyo siya. Huwag siyang hayaang makatakas. May problema sa inuming iyan. Kahit wala ka, maparami pa rin yan. Tama. Sandali nga. Inumin, kakaiba ang lasa. Tignan mo nga, parang sigurado. Talagang kakaiba. Kanina pa, parang may nilagay sila sa loob ng inumin. Hayop ka, paano mo babayaran ang pinsala namin? Kung saan ka tumingin, doon ka magbabayad. 10,000 bawat tingin at marami ka ng tingin ha. Ako nga, Bisbelo! Wala akong ganyang pera! Bakit hindi pa rin matawagan? Walang hiya! Baka naman gumawa na naman ng gulo yung hayop na yan. Ang swerte naman ng bastos na iyan sa mga babae.
Ano akala mo gagawin ko? Lahat pwede. Saan mo gusto ikasal? Sabihin mo. Sagot mo ko yan. Parang kita, bilang tibok mo mabilis ang husto ko. Sabihin mo, saan mo gusto ikasal? Basta gusto mo, lahat pwede. Tinatandaan ko pa yung planong yan. Tapos, Sinisira mo pa ngayon, gago. May halong droga sa alak at ano ngayon kung ako yun? Magvi-video ako sa'yo at sa 3 babaeng iyan, ipopost ko online para masira ang pangalan mo. Mas masama ka pa sa hayop. Kukunan ko ng video sa telepono ko kayo at itong 3 babae tapos ipopost ko online para mapahiya ka. Mas masama ka pa sa hayop. Ano ba ang ginawa ko sa iyo? Yung kapalan ko. Yung future yung pangalan ng kapatid ko. Ginamit mo ang kapatid ko tapos tinapon mo na parang basura. Kailan pa namin tinanggap ang ganyang kahihiyan sa pamilya, Yu? Ipararamdam ko sa iyo ngayon kung ano ang kahulugan ng karma. Yuzong, gusto ko nang tapusin na ang lahat ng ito. bakit naman? Nakita mo ba ang ginawa nila sa 3 babaeng iyon? Kilala ng buong Fengcheng ang aming seguridad dito. Alam ko nang pinagamit mo si Lu Shifu ng mahika para sirain ang aming kiss. Pero huwag mong palakihin ito. Umalis ka na ngayon at ipagpapakunwari kung walang nangyari. Huwag hayaang maligtas ang dalawang basos na yun. I hope naramdaman ko ang presensya ng Tong Singsuo. Paglas na. Ingat naman! Tinitingin ka sa daan. Ingat naman! Wala ka pumunta sa palaran. Tumawag na sa kanilang kumpanya. Gabing-gabi na, wala pa ring delivery. Ano ba yan? Maisong, nandito na siya. Magandang gabi, Kroy po ako. May pala akong special na package mula sa Spotify. Bakit na yung karado natin? Alam mo ba kung gaano kahalaga ito sa aming kumpanya? Si Auli, buksan mo na ang kahon. Diyos ko, ano ba ginawa mo? Binili yung pisong blue and white vase, binasag mo. Sinabi ko na nga ba, huwag magtiwala sa maliit na kumpanya. Hawak ko ang kahon pagkalabas ko ng elevator. Sinabunot mo ako. Nahulog ang kahon kaya nabasag ang vase. Hoy, sinungaling ka. Bakit pabaliktad ang sinasabi mo? Ikaw mismo ang nagpahulog noon. May konsyensya ka ba? Kung hindi ka maniniwala, tingnan natin ang kihe. Kami mga courier, may prinsipyo kami. Hindi katulad ninyo, maganda ang damit pero marumi ang ugali. Sige, sibusin sa korte. Apsara. Na may dalang utang kita dito, mabuhay pa. Sige, dadalhin kita sa korte, tapos ka na. Pasasanin ko ang utang na yan sa lahi mo hanggang sa ikalawang salinlahi. Nakakatawa. Sobrang nakakatawa talaga. Walang ganyang pagbintang sa kapwa. Kuya Courier, huwag kang matakot. Nandito na ako. Ako na bahala dito. Kahit na ang Woodfa ay isa sa mga nangungulang auction company sa Asia, kung patuloy niyang isisi sa iyo yan, papahiya ko siya at papahinging tawad sa iyo. Lizong, bakit ka pa kumakampi sa iba? Kasi ang mga antikang yan, mga basag na talaga. Alam ko, mga piraso yan ng blue and white porcelain. Wala na kumpletong pirasong natitira sa buong mundo. Pero kahit mga piraso lang yan, malaki pa rin ang halaga. Yuzong, ako talaga ang nagkamali ng tracking number. Ano pa hinihintay mo? Humingi ka na lang tawad. Pasensya na kanina, nagkamali ako. Papakontakin ko ang purchasing sa company ninyo para maging long-term supplier namin kayo sa Woodfa. Alam mo pa paano humingi ng tawad? Jugong! Yumoko ka. Yuzong, kailangan ba talaga? Yumoko! Pasensya na po, nagkamali po ako. Lauche, bakit nandito ka? Hahanap nga sana kita. Samahan mo ako. Napanood sa akin. Pagkuhan package, opisina. Anong package? Halika na, saan tayo pupunta? Tapos, isang napakagandang bagay. Sasali ka rin sa aksyon? Mayroon ka bang pera? Wala naman akong pera. Ikaw ang sasali. Ako? Nagbibiro ka ba? Upo ka muna. Sige mo ako. Kumita tayo ulit. Nagtatago ka pala ng galing. Akala ko ba? Nagpatulong ka lang sa akin noon. Hindi, kasama ko kasi yung kaibigan ko. Sumusumpa ako. Hindi kita niloloko. Huwag mong abalahin yung babae. Dito ka mag-focus.
Ito ang unang item na i-auction natin ngayon. Puting shade. Inuhit bilang isang sansyengshai ang bataman ng buhay. Klasikong disenyo, simbolo ng mapalad na pag-ibig. Fingo. Ito yun. Toyo. Hay, nandito na rin sila. Malinaw, para din sa item na yan sila pumunta. Talo na ko. Itataas mo ba? Bakit? Hindi ka ba mag-bid? Ito hindi mag-bid. Kaya sa 18, dagdag na 2 milyon. May magandang panlasa talaga. May sa 9, dagdag na 2 milyong piso. Dagdag 200. Dagdag pa ng 200. Kaya sa 9, dagdag na 6 milyon. Sa mabangan ko, ito pa lang ang una naming lot, umabot na sa 50 milyon. Sandali lang. Ang mesa 18, hindi talaga siya buyer. Courier lang siya, wala siyang pera. Nakadahimik po. Nakadahimik po. Mas magbida proseso ng perfile ng mga assets. Nais ko lang itanong sa boss ng nasa numero 8. Bakit kaya niya sinabi yun? Mapapatunayan ko. Courier lang talaga siya. Courier lang pala, pumunta pa sa auction para makagulo. Palayasin na siya. Bakit mo ako ibinunyag? Akala ko iba ka sa lahat. Ang bidding ay laro. Ayaw kong makipaglaro. Sa tao hindi ko kilala. Gusto mo lang talaga ang sanshengshi ko. Tama ba ako? Ano ba ang ginagawa ng kumpanya ninyong Gudefa? Sisirain ba talaga ninyo ang pangalan ninyo dahil sa isang delivery boy? Manulok siya! Hanapin ko na ang seguridad! Long Shai, tayong dalawa ay. Hindi ko naging mas. Tulungan mo ako. Panuoyan mo ako. Sa gitna ng libu-libong tao, natagpuan kita. Pakinggan mo, gaano kabilis tibok ng puso ko. Sa bawat pagbabago ng tadhana, ang sanshengshai, sinabi ko noon pa, kapag nakita ko ulit ang sanshengshai, hahanapin kita. Oh! Sandali nito, ay regalo ni Lin Yurong sa kanyang mahal na ngayong gabi. Kung nire-respeto ninyo ako, isusuko ko kayo ng magandang regalo bilang pasasalamat. Pero kung may gustong makipagkumpetensya sa akin, handa akong lumaban hanggang katapusan. Gaano man kalaki ang edad mo, Kesyo? Ayaw mo bang samahan ako sa Sotheby's sa London? Alam ko, para sa akin mo ginagawa ito. Ayaw ko maging courier driver na lang ako. Alam ko, hindi ako bagay sa'yo. Hindi papayag ang mga magulang ko na makipagtayo sa isang courier driver. Alam mo, noong bata ako, nakakahilap namin. Lahat ng tao nag-iisip na baliw ang tatay ko. Lagi siyang nagsasabi. Piyok na sa niya. At nagtagumpay naman siya. Pero, naharap siya sa pamilya way. Pinapatay nila siya. Bago siya namatay, nangako ako sa kanya. Naputuparin ko ang kanyang hininatraks na pangarap. Isang malaking kumpanya. Hindi ka pa yung mga package. CJ, hindi ko na. Sana matupad ang lahat ng pangarap mo. Ako, nakapag nagtagumpay ka na, mag-aalangan pa ako. Iba, maging maramot sa buhay. Paalam na. Ay ho. Ay, gusto mo pa bang magtrabaho o hindi? Kung gusto mo, sige, trabahuin mo na nga ayos. Ayaw mo! Umalis ka na. Luzong, gusto ko talagang magtrabaho para sa iyo. Tinanggap kita noon dahil masipag ka at malakas ang katawan. Tingnan mo ngayon, malaking problema ang ginawa mo sa akin. Hindi pa raw. Nireklamo na ng Gudefa sa head office. Alam mo bang 7 milyong kita bawat taon ang hawak ng kontrata nila sa amin? Kahit ang aming boss, pinaglilingkuran silang parang hari. Pinapatay mo na ako nito! Sinabi ko na, hindi ako nagkamali dito. Mag-impact ka na at umalis. Maliit lang ang lugar ko, hindi kita kayang alagaan. Ate Lu, pwede mo akong parusahan o pagalitan. Huwag mo lang akong palayasin.
Ikaw na mismo ang nagsabi. Ah, Kanadulatan mo lang sa akin. Ikaw pa ang nagpapagulo dito. Naiinis na talaga ako sa iyo. pakikingan mo ako, Lola Oban. Ang pamangkin ko, binugbog mo na, pinagalitan mo na. Sa tingin ko, tama na yan. Ngayon, pababayain kita ngayon. $82. Hoy, matagal na tayong hindi nagkita. Nagsisisi talaga ako. Sisiwa ka na sa ko, hindi pinagbayad. Hindi kita pinagbayad. Dapat kita'y pinatay ko noon. Dahil ngayon, pabigat ka na lang sa akin sa lahat ng dako. Ang utang ko sa akin, ngayon ko na ipapawitan sa iyo. Para ang sip. Emingo, tumating ka na. Hindi ka pa man naghahanap sa akin, hinahanap kita. Iho, alam mo ba kung sino siya? At mag-iplay. Ang siya siya, ang tagapagmana ng pamilyang Wei. Ang batang hari ng Gudefe. Kilala ko siya. Sobra-sobra kong kilala. At saan mo kanyo, makikilala ko pa siya. Hindan mo ako kapag nandito ka sa bahay ng iba. Kailangan mo magpumaba. Oh, matalino ka naman. O, tayo na. Hindi niya. Sampalin niya siya. Gutom ba kayo? O ako na mismo ang gagawa? Sobra kong nagugustuhan ang pakiramdam ng pagsalo ng palo sa katawan mo. Eho, papabagsak ko kayo. Ikaw at ang panigyatay. Hindi na kayo makakabangon pa. Same-day delivery. Kabataan, grabe ka naman, huwag kang ganyan. Mag-iingat ka, magkikita-kita pa tayo. Tumahimik ka. Hindi ka naman tinatanong dito. O, naalala ko na. Ikaw yung laging sumusunod kay Vaiho. Toma, ano ba talaga kayo ni Laiho? Bakit ko pa sasabihin sa iyo? Nasa aming padala station ka ngayon. Gaano ka man kayamanan, customer ka lang dito. Diba? Bilhin ko na lang ang tindahang ito ngayon. Pagkaapos, ako na ang iyong boss. Titiyakin kong mapahamak ka. ₱5,000,000, sapat na ba yun? Kung hindi sapat, maganda para sa kotse. Sapat na, sapat na. Ang galing nilagay mo isong nakaporma. Matanda na lang kasi ako ngayon. Kung bata pa ako, magiging karida mo na agad. Kurita mo, pangalawang kurita. At ako nilulukit Hindi na kailangan. Ako si Weihyu, hindi ako nagkukulang ng babae. Napag-usapan na, ang tindahang ito ay akin na. Ayos! Pagalit! Ano muna ako tara? Tapos kami naman. Sige, bigyan mo ako ng ano na. Sandali yan. ₱5,000,000 lang iyon. Luzong. Kita, may pagsip ako sa'yo. 50,000,000 halaga. Luzong. Pakita ko sa iyo ito. 50,000,000 iso, ang halaga nito. Plastic lang to ah. Sinasabi mong 50,000,000? Nagpadala pa ng courier para dito. Mukhang peking-peke. Sapat na. Weizong. Wow, ang dating talaga. Itong kipang nahiyam mo. Magtiwala ka sa akin. Sinabi ko pag 10,000,000, kulang pa yun. Ang gintong ito ay hindi basta-basta na bagay. Mga taong katulad ninyo, hindi ninyo maunawaan ang tunay na halaga nito. Basta nagsasalita ka lang. Kung tunay ang Jade na iyan, luluhod ako at hihilingin ang tawad ngayon din. Pabuti na lang ang kasama ko ngayon, si Master He. Lahat ng expect ko sa pagpapatulan ng mga National Treasure ay mga alagad ng mga dakilang master. Hintayin mo lang. Bakit mo binasag ang drink ko? Sino kang nagtapon ng aking jade? Hindi ko akalain, ito nga pala ang bantog ng Sunshine Stone. Hindi ito basta-bastang bagay. Magkano, Maji? Yay! Sa dami yun, tayo na. Hindi! Walang katumbas na presyo ang bagay na ito. Kilala ka sa buong Wei City. Hindi ka maaaring sumalungat sa iyong salita. Wei Gongzi. Paano mo ito isusuyo? Maji, niloloko mo ba ako? Pinagtitripan mo ba ako o ang aking kakayahan? Impossible ito. Tayo ang nasa likod dito.
Nagpasabot kayo para lukuhin ako. Sasabihin ko sa tatay ko. Pagsisisihan ninyo lahat ito. May show eh. Marami kang kainom kanina. Umuwi ka na at magpahinga. Hoy kabataan, saan mo nakuha ang jade na yan? Samahan mo ako kumain para makausap kita ng maayos. Oh, Basyo! Ikaw na ang bahala dito mula ngayon. Ano ba ang gusto mong gawin ko para sa iyo? At Mi Feng ay susunod sa iyo. Nabigo ako sa mga ginagawa mo kamakailan. Sino ba ang nagsabi sa inyo? Si Keha, di ba? Hindi po kayo dapat makinig sa kanya ng basta-basta. Kahit na nilamon na natin ang pamilya, Day. At tuluyan na silang natalo. Basta nandito pa ang bastardong iyon. Malayo siya kung tingin ka. Tandaan mo, dapat bulugin pa ang ugat. Nag-ayos na ako ng taong haharap sa kanya. Siguradong mababawi mo ang iyong pride ngayon. Lao Che, ano ba ang dapat kong gawin kay Kyushui? Aayusin ko na iyon para sa iyo. Parang ang dali-dali mo namang sabihin iyan. Malamang dahil sa kapangyarihan ng San Shengshai. Parang ang dali-dali mo namang magsalita. Epekto yata ng San Shengshai. San Shengshai? Hindi mo ba ibinigay kay Ate Mi Feng? Bakit ko naman ibibigay sa kanya ang tunay? Saka, hindi ka ba nag-aalala sa kanya kung tunay ang ibinigay mo? Tama ka rin. Oo, halika, samahan kita para ma-relax ka. Hindi naman message ulit. Ano? Hindi, syempre. Halika na. Private pool, libre pa. Hindi naman ako marunong lumangwe. Anong saya niyan? Magsuka na lang, parang malaking banyera. Mag-imbita ka ng babae. Nag-imbita ka talaga ng babae. Private training pool ito. Paano kayo nakapasok? Kanino kayo nabok? Coach mo. Yung tao. Rider pa. Anong masama sa rider? Anong problema? Private training po ito. 1 milyong piso ang maintenance fee bawat taon. Hindi ka pa nakakita ng ganyang kalaking pera. Pasensya na, aalis na kami. Ha? Nakasamantala ka na, aalis ka pa. Halika, dumukong ka sa pagitan ng hita ko, tapos okay na kayo. Hintayin mo ako! Si Jiang Sing dahil sa impluensya ng tatay niya sa Fencheng, palagi siyang kumakawa ng kaguluhan. Ngayon na na-offend niyo siya. Sa buhay pa kung na kayo magpakita ulit. Hindi ka natakot kahit ganyan siya kakulit sa'yo. Maraming tao sa Fencheng ang matakot sa Ana. Baka kasi mapinsala ang pamilya nila. Pero maaga na namatay ang magulang ko. Kaya wala akong dapat takutan. Kung hindi ka natatakot, bakit pa ako matatakot? Wala kang takot, ha? Eh matuto kang lumangway sa akin. Sabi ng iba, kulang ako sa apoy sa destiny ko, kaya dapat malayo sa tubig. Sige, ha? Bigla talaga yung cam. Binasa ko na ang destiny mo noon. Sa totoo lang, hindi dapat pinituklugin ang buhay mo. Ikita mo, may nagpalit ng destiny mo ng palihim. Ang duwag mo naman! Kung ano mo, ang pagbunting ko, mas matapang pa sa iyo. Sinabihan ako ng nanay ko simula nung bata pa ako na huwag hayaang lumampas ang tubig sa bukong-bukong. Kapag lumampas sa bukong-bukong, mapanganib ang buhay ko. Kung ganoon, ibang paraan na lang ng pagsasanay. Sumunod ka sa akin. Ang batang to. Saan parang galing ang swerte niya sa mga babae? Mukhang hindi pa lang maghanap ng asawa para sa kanya. Coach mo, simula pa lang, hindi pa masyadong mahirap. Huwag ka sa akin. Titigan mo ang tubig. Matikman mo ang galing ni Lolo Gia. Jayak Sing Sing! Hindi kita patatawarin! Bakit ka sa akin? Ikaw ba? Alam mo pa kung sino ako? Sa amin lahat yan. Sa ating mga bakterya yung tao sa kimo na finishing. Nasalamat na. Pagkagaling pa rin ang pagsaluto. Dali! Kuna ng litrato. Ang sarap-sarap! Mochao! Bakit mo ginawa ito? Pinilit din niya ako. May video siya sa akin habang nabibihis at ginamit niya ikaw para pagandaan ako. Kailangan ka mamarika. Tatay! Lauche! Gising na! Huwag na matulog! Bakit na tulungan mo ako? What?
tatay! Bakit mo ako sinampal? Kasalanan niya to. Hindi na akong lunod dahil sa niya. Ikaw talaga, walang kwentong bata. Huwag mo naman insara ang aking pinakamahalagang tauhan. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang anak ng Raizong. Kung hindi dahil sa Raizong na nagtiwala sa akin noong una, hindi ako umabot sa kinatatayuan ko ngayon. Dapat Sherry, handa akong ibigay sa inyo ang nag-iisang 5-star hotel at isang Michelin restaurant sa South District. Piyo kaling amdo para kaya. Hindi na kailangan yan. Isa lang ang pabor na gusto kong hilingin kay Tito Jea. Burahin na lahat ng mga video ni Miss Muchao. Wala ko yun. Huwag. Nang gumawa pa. Nang ganyang walang pusong gawa. Hayop ka talaga! Hanapin mo ang ganyan at burahin lahat! Delivery po. Attempted murder, hindi ba baba sa 20 taon ang parusa? Hindi mo alam kung ang bilangguan dito sa lungsod ay may swimming pool ba? Sige na nga. Napilitan na din siya. Nasaktan kita. Pero patatawarin mo na lang ba ako ng ganoon kadali? Wala ka ng magulang. Ang tanging hawak mo na lang ay ang iyong karangalan. Ingatan mo iyon ang gusto. Salamat sa iyo, Laiho. Ano ang pangarap mo sa buhay? Ako, gusto kong mabigyan ng magandang buhay ang aking ina. Tapos, ibabalik ko ang dating karangalan ng pamilyang Ray. Ang mag-amang way. Lahat na ninakaw nila sa akin. Gawin ko lahat. Tanong ko pa. Ito ang alak siyo. Nang bumaba ako mula sa langit, may 3 mahalagang bagay akong dala. Ang San Xingxi at ang Jinzua Dao. Ngayon, ang Tong Sinsu na lang ang kulang. Kung wala ang Tong Sinsu, hindi na ako makakabalik sa langit. Huwag kang mag-alala, Dao Chai. Napakarami mo may tulong sa akin. Tiyak na hahanapin ko ang Tong Sinsu para sa iyo. Sige, umaasa na ako sa iyo. Matulog na tayo. Nandito na ako. Huwag kang mahuli sa akin. Pag nahuli kita, may parusa ka ha. Mr. Wei, ang order mo. Nandito na. Ikaw ba? Wala, utang ka rin sugot na. Sino yung gano'n na papasok sa'yo? Tapos na mo pa ang anak ko na maraming taon pong iniinatan. Grabe ka talaga ha, walang takot. Sumisigaw na ako sa labas kanina. Wala namang sumasagot sa akin. Kung hindi dahil sa sipa ng dalawang ito, natatapon ba ang ala? Aray, hindi ba ito? Si Laiho, ang panganay ng pamilyang Ilayan na bumagsak na. Hoy, matagal ka nang nag-deliver ng mga pakete. Hindi ka na nakakakilala ng maayos na alak. Ang alak na ito ay Louis Esri Grand Excellence. Itong daan, pinumpit-limang bote lang ito sa buong mundo. Yung bote na katatapon mo lang. Tingnan mo, 1 piso ang halaga niyan. Sabihin mo na, ano gagawin mo ngayon? Bakit ka ganyan? Wala kang katwiran? Wala akong kapiran. So ano ko yun? Ngayon, kung hindi mo babayaran, huwag kang aasang makakaalis sa barkong ito. Pero dahil masaya si kuya ko ngayon, 1 suntok. 1,000 piso. 50 suntok. Tayo. Mga maginaw tayo, kausapin natin maayos. Bugbugin siya. Basta't hindi mamatay, bugbugin hanggang malapit na. Kahit anong maganda, sa bibig mo ay walang kwenta. Ang pinakamagandang Havana cigar ay dapat gawa sa mga hita ng magandang babae. Saan ito magiging perfecto? Epo, mas magaling ka pang mag-arte kaysa sa akin. Talaga? Yan ko ba ito o hindi, Wehyo? May tao ba dyan? Tingnan mo itong dokumento. Pinirmahan ito ng iyong ama. Kasama ko sa kontrata ng paglipat ng assets.
Hoy, boss! Hindi ko kilala kung sino ka. Patawad! Mali talaga ako! Pakiusap, patawarin mo na ako. 10,000 bawat suntok. Hanggang hindi lang matay. Tuloy-tuloy lang. Ikaw! Bakit nasa kama kita? Ibig sabihin, nagtapupi ba ako kagabi? Tumahimik ka! Pumunta ako sa iyo kanina. Tapos bigla mo akong hinila. Papunta sa kama mo. Tanghali pa lang nasa kama ko ka na. Pinatawad mo na ba ako? Wala kang kwentang sinasabi. Pagiging epektibo kaya ito? Kasi nga, walang reward kung walang risk. Para mabawi ang pagsuso, kailangan natin sumubok ng makanganib na paraan. Pagkakawa ka yan. Narinig na namin na si Professor He ay isang malaking pangalan. Just checking. Ngayong tita ka namin, hindi namin inakala na ganito kakabata ka na. Kapalatang sa kanya. Pag may nagpapakiusap ng walang dahilan, may gusto yan. Sige na, lumabas na kayo. Bakit na yan ka lang dumating? Hinintay kita ng 25 taon. Hanuman, kayo sa ni. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Ayos mga itsura ko para mukha ibang tao. Kaya mo ba? Walang problema yan, pero may kondisyon ako. Sige, lahat sa kondisyon ko kailang. Pakasalan mo ako ngayon din. Pag napangasawa mo ako, marami kang makukuhang benepisyo. Isipin mo, pag asawa mo ako, pwede kang mag-date araw-araw ng iba't ibang artista. Paano? Ano sa tingin mo? Tigilan mo na ang pagkamot. Pag nasugatan ta, hindi kita papalitan. Hindi kita makasal si magpapahiya akal natin. I hope, iisa lang ang pagkakataon natin. At hindi dahil ako ngayon, hindi na ako makakabalik sa langit. At hindi mo makukuha si Yufushi. Malapit na, halos tumating na ang Black Dragon. Nasa iyo na ito. Shifu, hangin. Alam ko gusto mo nito, kaya dinala kita dito para ma-enjoy. Ikaw talaga ang nakakaintindi sa akin. Narinig ko nga noong isang araw, yung Mangmang Dayutsun, nagimbitan ng aking CD para mag-enjoy. Tapos sinayang ng batang iyon ang lahat. Shifu, habang buhay sa Paihu, hindi ako mapapanatag. Huwag mag-alala. Noong araw, kami ng aking musikso. Gumamit ng ipinababawal na salamangka. Inilipat namin ang lahat ng swerte ng pamilya tayo. Sa pamilya mo, Wei. Plan ka na. Nago ka lang. Inalitan namin ang kapalaran ni Laiho ng sa iyo dahil magkapareho kayo ng astrologika na Zorn. Kaya, walang dapat ipag-alala. Naniniwala naman ako sa kakayahan ninyo, Shifu. Kaya lang, ito sila to. Sabi na ang gagawin. Ito ka pa. Pinapulpes ka na. Na ibang matapang na tao sa likod. Kahit sino pang lumabas, hindi kami matatakot. Pagaling, Shifu. Shifu. Malapit na ang oras. At hindi ka papay. Tama nga. Ako na lang ang mag-ingat. Mas ligtas iyon. Mula nang makuha ko ang kayamanang ito. Kahit kumain o matulog. Hindi ko ito maiwan. Shifu. Hindi ninyo naman. Ako pinaghihinalaan ng mga tao ng inyong kayamanan, di ba? Ano ang sinasabi mo? Ikaw! Ikaw ang pinakamahalagang kayamanan ko. Shifu. Ito kayo mo pala. Ang agok ng ayos. Ikigaw na. Kung hindi ko ito maiganti, basta akong buong kayo. Tapos na. Ngayon makakabalik na ako sa langit. Ang bagay ko at kay Kyushui. Madali lang naman iyon, diba? Kahit maubusan ng lalaki sa buong mundo, hindi ko na siya mamahalin. Anong pakialam ko kung narinig mo? Wala talaga kami pagkakataon. Ang lahat ng paglalapitan at pagpapasaya mo sa akin, para lang sa ari-arian ng pamilya namin, di ba?
Magandang timing. Akala ko nandoon ka pa sa Jiangcheng. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Ginang Yu kanina? Tanga ka talaga. Kamukha mo ng tatay mo. Pareho kayong sutil. Kaya naman maubos na ang linya ng pamilya, de. Lao Che, hanap na mo yung kamas pa sa'yo. Kayo naman. Kailangan mo yung tulungan ako. Huwag kang maalala. Tutulungan kita, syempre. Kyushui, nang una kitang makita, agad-agad akong nahulog sa iyo. Saida o Huang, naulol ka na ba? Nagkamali ako. Nagbibiro lang ako sa'yo. Sabihin mo ba, kapag nagkasa ko ng spell, parang delivery lang na madaling nagkamali. Ikaw, kung tawagin sa magandang paraan, walang utak. Kung sa masamang paraan naman, kulang-kulang. Sinabi ko na sa'yo noon, imposible kayo ng dalawa. Bakit mo pa nilalabanan ang tadhana? Hoy, Boss Wee. Dati pa. Ang ahomay. Ang gandang tao. Nagsama-sama tayo. Dahil din kay Master Che. Ako at si Kyushui nagsama rin sa huli. Hoy, pre. Para kang nakulong, hindi makakaalis sa aking mga kamay. Magpakailanman, hindi ka makakataka sa akin. Kahit ang mga Diyos sa langit, walang utang na loob. Walang konsensya at puno ng kasamaan ng mga hayop. Wala. Wala pa lang itang anak ko. Malas na ako. Pabigat lang ako sa iba. Master Che, ayusin na natin siya. Pinaklas ko, as manulat hanan. Ating sa Tanghali na. Ang anak mo, hindi. Pumunta. Hindi man lang tumawag. Naku, namimiss kita. Huwag na maghintay. Yung ganong anak na walang utang na loob. Kung sila tayo sa akin. Isang isip lang nila ang pensyon ng nanay. Biglang mawawala na lang. Hindi ganyan ang anak ko. Napaka-maalalahanin niya. Busy lang siya sa trabaho ngayon. Busy sa trabaho. Anong trabaho? Hindi ba career ang anak mo? Kuya man siya, anong sama? Nagsisikap siya. Walang dapat ikahiya. Nanay, sunduin na kita pa uwi. Hindi ba sinabi ko sa iyo? Konti lang ang gamit ko. Kaya ko nang umuwi. Mag-isa. Hindi na alam mo, mag-ayos na tayo ng gamit. Nga pala. Ang aming isa na kwarto. Lahat ng gamit dito nakarehistro. Pagkaalis ninyo, bibilangin namin lahat. Hoy! Ano bang ibig mong sabihin? Magnanakaw kami ng gamit ng ospital. Kung may mawala mang gamit. Hanapin mo si Zhang Yuanzhang. Sabihan mo. Kilala ko si Zhang Yuanzhang. Ano ibig mong sabihin na hindi ikaw? Kukuha pa kami ng gamit sa ospital. Kung nawala talaga, anong bagay? Pumunta ka sa inyong direktor Sang para humingi. Kilala ko ba si Direktor Sang? Hindi ko talaga naintindihan ang sitwasyon. Basta lang naman ako nagsalita. Huwag na kayong magtampo. Naku, ang bibig ko talaga. Dapat sampalin. Nanay, naisip ko na. Uwi na ako ngayon at doon naman nanilahan. Ano mang alitan, mas mahalaga pa rin ang kalusugan mo. Mula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa iyo. Narinig ko na nagkabetruhan sina Kyushui at Weihyu, tama ba? Kanila nang usapin iyon. Magandang bata si Kyushui. Ito man ang karang panahon. Sana ahlaan na ako. Tatlong oras ka na nandito. Bibili ka ba ng alak o hindi? Gusto ko sanang humingi ng tawad sa isang kaibigan. Kaya lang, Nakakita na ako na nagdadala ng bulaklak para humingi ng sorry. Pero ala, kayon ko lang nakita yan. Medyo may alam naman ako sa bulaklak. Pulang rosas para sa asawa o mahal sa buhay. Baby's breath para sa nobyo o nobya. Tapos ang iris para sa tinatago mong gusto. Tinatago mong gusto. Kaya nga singlagay, ang tagal-tagal mo pang kumilos. Kyushui, hindi na ako mag-atubli pa. Para sa lahat ng nagawa ko na nakasakit sa iyo, yun yung kapulasan ko.
Humihingi ako ng tawad sa'yo. Nang pumasok ka, alam ko na agad na ikaw iyon. Saya lang, pumunta lang kami ng solid. Kasi wala na tayong pag-asa. Alam ko mahal ka pa rin ako sa'yo. Binisita mo ang nanay ko sa ospital. May babasok kalimukan. Tapos yun, para malaman mo. Kung kumusta na ako. Ibig sabihin, hindi ka talaga gusto si Wei Hu. Kasi kung talaga siya nakakasiyong ng tala, hindi ka magkakaroon ng ganyang reaksyon. Kaya, may nangyaring mali noong itinakda kayo. Kaya hindi ka talaga naramdamang anuman para kay Wei Hu. Bakit biglang naging matalino? Kasi marami na akong beses na niloko ng matandang iyon. Alam ko ang pakiramdam na iyon. Pero bakit ka ba nagpanggap na ikakasal kay Wei Hu? Kalahati ay dahil sa pakikialam ng matandang Diyos. Kalahati ay dahil sa sitwasyon. Sa ganitong kalagayan, ano bang gagamitin mo laban sa kanila? Mas mabuting umalis na agad at alagaan na ang iyong nanay. Bye-bye. Sinadya mo akong gaanitin para mabaliw ako. Para bitaw na ako ni Wei Dun at Wei Hu ka noon ba? Talagang tanga pala ako. Seriously, gusto kitang ligyuan ng seryoso ngayon. Mula nang una kitang makita, akong takipulok siyo. Ang mga sandaling kasama kita ang pinakamasayang panahon ng buhay ko. Huli na ang lahat. Ang pusong matandang si Wei Jun. Ilang taon na siyang nagpapahina sa aming pamilya Shi at pamilya Yu. Gusto niyang lulupin ng buo ang pamilya namin. Ano pang gagamitin mo laban sa kanila? Kaya pala, ito ang ginagamit nilang laban sa pamilyang Lai. Ang tatay ko, nakaluhod na sa harap ko, nagmamakaawa na ikasal ako kay Wei Hu. Para mailigtas ang kasunduang ito. Hindi. May pagkakataon pa. Sabihin mo sa akin na saan ang aking tiyo. Hahanapin ko siya. Umalis ka na. Magandang gugong. Ilang oras na ang lumipas, nagpapanggap kang may kapangyarihan. Bakit wala pa rin nangyayari sa langit? Niloloko mo ba kami ng mga kapatid ko? Ordinaryong tao lang kayo. Ano bang inaasahan ninyong makita? Kakausap ko lang sa mga 4 na makalangit na hari. At kay Nezra, maganda pa naman ang usapan namin. Ikaw salita ka pa. Pasila. Punyeta! Akala mo ba tanga ako? Huwag mong isipin hindi ko makilala. Yung sinabi mo kanina yan, bakit lang ng bata? Wow, bata. Matalino ka pala. Napakabilis mong matuto ng wika ng mga Diyos. Hoy, Lao Huang. Yan, huwag kang maggulo-gulo dyan. Hindi ka makakalusot sa akin. Kung hindi mo sasabihin sa akin ngayon kung paano gamitin ang 3 mahiwagang bagay, paunanan kita ng kidlat. Mula sa langit. Ikaw, kaya mo magkagignan sa sukulong akila. Ilang taon na kaming magkasama. Sa tingin mo. Mga kaibigan. Teka muna. Sinasabi ko nga sa inyo, yung may takip pa kayo dyan para sa kidlat. Teka. Huli ka sa'yo. Yan ang mangyayari sa nagmamagaling. Nakikita ko, nagpapalawig ka lang ng oras, no? O baka naman may inaabangan kang magsasalba sa'yo. Ang San Hojo ding Suksyansen. Ito ay may makat na para sa iyo. Ikaw pa lang. Kahit si Sun Wukong na dumating. Bakit hindi pa rin kayo naniniwala? Bakit sa'yo man? Nangako na ako. Magyod sa'yo ko. Tapos na, walang kaya naman sa isa. Pinagsama-sama ko pa. Sino Wei Hu at Yu Kyushui? Magkakampi na tayo ngayon. Noong gabi yun, ikaw yung kuriritang delivery boy. Gusto tayo para kumakain o kami. Mas malating at matalino ang aking kapatid. Nagpalit siya ng peke. Kaya nagkamali kayo ng kinuha. Sa utak mong yan, mga hangal lang tulad ni na Wei Jun at Wei Hu ang mapagtataguan mo. Wait, tingnan niyo kung sino ang dumating. Kung ganyan ang sitwasyon, wala na akong magagawa kung di kami kinaan. San Hojo ding Suksyan Lien, para dalhin ka sa akin. Hayop na walang hiya. Mga gago, hintayin ninyo. Ipapadala ko ng 10,000 ngayon, babala sa langit. Para patayin kayong lahat. Hindi kayo makakarating sa kabinong buhay. Natatakot na ako. Oh.
Ito ang aking maring kaibigan. Kahit kinukuyo ay ako. Kasama niya ang mga kaluluwa ng pinatay ninyo. At kakainin niya ang inyong mga kaluluwa. Huwag tumakbo. Bumalik kayo dito. Okay, lumabas ka na. Wala na sila. Sinasabi ko sa iyo, sa susunod na magpapangod ko. Kung hayaan mo kita nilang ibutas ang plano mo. Dahil sa iyo, baka mawala na tayo ng buhay. Matandang gago. Pakinabang ka pa, nagrereklamo ka pa. Dapat hindi mo sila sinagipas ko lang. Silang pakirapan ka pa. I heard it. Hoy, bata ka. Tulungan mo na ang matanda. Ang galing mo itong tapos. Nagbibiro ka ba? Iyan ay isang espesyal na bitag para hulihin ang mga espiritu. Kung papasok ako doon, Masisira ang aking kaluluwa. Magpapaharm ba kita? dapat laging mag-ingat sa tao. Hindi naman ikaw ang unang beses niloko mo ako. Kailangan ko lang yun noon. Kung hindi ko ginawa ang plano ko sa harap ng mga way, paano drama buong eksena? Ano ka ligtas na makakatakas? At ka. Nakarating ka naman dito. Ibig sabihin, naayos na ang problema ni Kyushui. Sino nasabi sa iyo na bumalik ka na hindi na paalam? Magpaalam? Paano kita mapaalam? Ikaw kasi. Kung sinabi mo sa akin ang plano, paano ko ito may sa katuparan? Mula nang iligtas kita, Wala na akong maayos na araw. ang pagkain ko, damit ko, lahat ng gamit ko ay para sa'yo. At ilang beses na akong halos mamatay dahil sa'yo. Kaya nailigtas kita ulit. Tapos na tayo sa isa't isa. Lahat talo sa mag-uwian na tayo. Bawang isa sa kanyang ina. Hoy, sumit bata ka. Mali ako noon. Nagpakonsentidor ako sa harap ng mag-amang way. Nagsabi ako ng mga bagay na hindi ko naman talaga nararamdaman. Masakit din sa akin yun. Sumusumpa ako. Mula ngayon, ikaw at ako. Unconscious na. Nagsamahan ang lahat. Medyo nakakaantig naman. Nakakaandig. Nakakaandig ka ba rin? Tulungan mo na akong kumali ko. Ano na ngayon ang gagawin natin? Paano ko malalaman? Ang bawa sa'yo. Ikaw ang boses pagdating sa malalaking desisyon. Ako po, mas masulag ako. Lumakad ka sa harap. Yung braso mo, huwag mong hawak-hawak parang nadadala ka ng malaking kahon. Ituwid mo ang iyong katawan, chairman ngayon, assistant mo lang ako. Hindi ako sigurado eh. Sa kaunting kausap ko lang. Nagpakabuhay si kanin. Tigil sa ating relasyon. Mag-confident ka lang kung may mali, nandito naman ako para ayusin. Sino po kayo? Grabe kayong mga kapal mukha. Hindi ko alam, nanireserva ko na si Atty. Wen ngayon. Paano ka ba masalita ng maayos? Siya pa ba si Atty. Wen? Basta ang reserve mo na. Pero, mga probinsyanong hindi marunong sa mundo, ang pinag-uusapan ko kay Atty. Wen ay ang utang sa pagtatayo ng Shijik Sincheng. Ang bayad sa abogado lang. Ito kong yupisa na. Wala siyang panahon para pakialaman ang mga maliliit na kaso ninyo na walang kwan ng halaga. Narinig ko. Ang Huwes Wang ng Civil Court. Siya ang nag-aasikaso ng proyektong Shijik Sincheng, di ba? Tama! Kung ganoon, talo na ang kaso mo. Grabe ka talaga, Manuba. Pag-aari mo ba ang korte? Hoy, Lao Wang. May bagay akong kailangan mong ipaliwanag sa kanya. Hindi pwede yan. Hindi ako matatalo. Kasi director tayo, di ba? Saan ko kayo mapatawad kayo? Hindi ko kayo mapatawad. Sa institusyon mo, tulad ko. Mas na mabuti ka sa aking tuming. Itakip mo ang iyong bibig. Na yun! Dali! Agad! Lumabas ka na! CJ. Gusto ko talagang malaman. Ano ba talaga ang kailangan ninyo sa akin? Pakiusap ko, tulungan ninyo akong manalo sa kaso. May magandang koneksyon ka na sa korte. Hindi ba madali na lang mahanap ng ibang abogado? Ako ang pinakamahal sa industriya. Tapos sa akin. Hindi ba sayang ang pera mo? Totoo ba? Pero gusto ko lang talagang maging kaibigan mo. Lumabas ka na! Tingnan mo akin malaki. Tinabuhan mo pa ang diyan ko. Kaibigan pa. Pangarap mo! Huwag kang magali. Totoo ang intention ko. Huwag mo akong lokohin dyan. May maliit na regalo akong inihanda para sa iyo. Diretso na lang sa punto. Kung maluloko mo ako. Palabasin kita agad. CJ. Hindi siya lulukohin. Ang Weishai Group. Alam ko na malapit kayo ni Wei Jun. At ikaw ang personal niyang abogado. Pero, kailangan ko lang ang kaunting impormasyon tungkol sa Weishai Group. Diyos ko, nasisiraan ka na ba?
Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Tatawagan ko na si Weizong ngayon. Ang malaking problemang ito. Kumilos ka na, kuya. Bakit hindi mo ginamit ang pulang PC? Ano na ngayon? Ano pa yung makalas ko? Kuya, akala mo ayaw ko. Ang talata. Ninakaw ng 3 hayop na iyon. Wala na tayong pagpipilian. Kailangan magsakripisyo. Subukan ang akin kay may itang mag-asa. Magaling kabataan. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang impormasyon, Wala na akong magagawa kundi. Tapos na ako. Itatawag ko ang aking assistant para kumanhi. At kukuha ng video. So, kinahan ka na. Kaya, Paano mo nalaman na gusto ko ng ganitong paraan? Tiyak na, masisiyahan ka sa akin. Pero, huwag ka kukuha ng video. Nandito, Ito, ang bagay na matagal mo nang hinahangad. para sa iyo na ito. Huwag ayoko! Sigurado kang hindi mo ako papapasok. Paano kung may gamit man na iwanan ang isa sa mga say dito? Hindi natin kayang mapahiya sila. Mas ay katingan. Uwi na ka. Ano ba ang trabaho ninyo? Pinabayaan ninyong harangin ng isang courier ang timpuan. Lahat ng bisita ngayon sa kasal na ito, bilyonaryo ang bawat isa. Kapag nagalit sila, hindi lang suntok ang matatanggap ninyong dalawa. nakita ninyo. Sinabi ko na sa inyo na mapaparayan kayo. O, ayan. Hindi ko inakala na ganyan ka kagahas. Kapal ng mukha mo, binigyan ka na ng pagkakataon ng aking bayaw at ngayon nandito ka pa rin para gumulo. Ano pa ang hinihintay ninyo? Itaboy na siya. Sandali lang. Kuya, araw ng kasal ni Kyushui ngayon. Hindi na kailangang mag-away pa tayo. Nagpadala nga ako ng imbitasyon sa basura na ito, pero hindi ko inaasahan na kakapal ang mukha niyang dumalo. Hindi ko talaga inakala na kakapal ng mukha niyang darating dito. Laiho. Ang bawat tao dito ay may 10,000 pisong budget ngayong gabi, kaya kumain ka ng husto. Tapos mamaya gabi, maaari ka ring sumama sa pagdiriwang ng bagong kasal. Baka marinig mo pa ang aming mga masayang sigaw ni Kyushui sa gabi. Mayroon ka bang konsensya? Subukan mo lang. Tiyakin kung hindi matutuloy ang kasal na ito. Naku! Hahaha! Nakakatawa ka talaga. Sino ka para gawin iyon? Ako mismo! Marco, ikaw! Siya mahal ko para humamahali ng isang tao. Baldiya, marungi at hamak. Kyushui! Di ba nga? Para, kahiya-hiya ka. Kung makikipag-isa ka sa kanya, hihiwalay na tayo bilang ama at ana. Bayaw, ang sinabi ni Kyushui kanina ay sa init lang ng ulo. Huwag mong seryosohin. Kayo ay bagay na bagay sa isa't isa, gawa para sa isa't isa. Dapat ituloy ang kasal. Kyushui! Tingnan kita. Bayaw, huwag kang mag-alala. Aayusin ko siya ngayon, Tin. Kyushui, humingi ka ng tawad sa iyong bayaw ngayon. Bayaw, huwag kang mag-alala. Aayusin ko siya ngayon. Wala kayong hiya. Noon, para hindi kayo malamon ang pamilyang Wei, ibinenta ninyo ang sarili ninyong anak para sa kayamanan at kapangyarihan. Wala na ba kayong konsensya? Tama si Aihu. Ang tunay na mukha ninyong lahat. Pakinggan mo ako. Ulo yun, tos ng ayon, sud, lama, anak. Hindi na ako muli pang makikipag-usap sa pamilyang niyo. Sige, CJ. Ipapatawag ko na ang aking 3 guro para lapain kayo ng Shai Hanzen. Papupugin ko kayong 2 hayop. Hindi kayo mabubuhay, hindi rin mamamatay. Huwag nang mag-abala. Siguradong natapos na sila ng kapatid kong si Yulao. Alagad na si Feilong. Alagad na si Kehi. Pagkas mo. ang 3 makapangyarihang Diyos, nakalap na ang 3 sagradong bagay, ang pulang sinulid, ang Tongsinsuo, at ang Sanshengshai. Sa pamamagitan nito, mabubuksan ang pintuan ng langit. Mangyaring bumaba, mga Diyos, buong puso namin inaanyayahan ang 3 Diyos ng Fu, Lu at Shu. Inaanyayahan namin ang makapangyarihang Diyos na bumaba sa lupa. Kayong 3 tanga, nahulog na naman kayo sa aking bitad.
Niloloko mo na naman kami. Haha, hindi pa ba ninyo alam? Naibalik ko na ang aking kapangyarihan. Tapos na kayo ngayon. Chai Dao Huang, hintayin mo ako. Ayos na. Noon, binaluktok mo ang tadhana. Nawasak ang aking pamilya dahil sa iyo. Sana ngayon, mapayapa ka na sa kabilang buhay. Hindi pa tapos ang laban. Huwag pang mapagulan ng maaga. Ang problema sa mundo ng tao, kailangang tao rin ang mag-ayos. Alam ko kung ano ang ginagawa mo. Kaya ko kayong dalawa ng mag-isa. Hindi ko na kailangan ng tulong ng aking kuya. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Isang delivery boy lang ka. Anong kaalam mo ka mong humulag ko sa akin? Pati ang mga tauhan ko, kaya kanilang lunurin kahit laway lang. Ganun ba? E tignan mo ito. Ito yung mini-display flash drive na ibinigay sa akin ni Abogado Wen. Nandito lahat ng record ng mga krimen ng Pamilya Wei, suhulan, smuggling, droga, at pagpatay. Ano na ngayon? Hulk. Are, anong ipinagmamalaki mo pa? Tito, anong gagawin natin? Hanapin mo si Abogado Wen. Abalahin ko sila. Hindi na kailangan. Nandito na ako. Abogado Wen, bakit nandito ka? Hindi ko inakala na matatalo ako ng isang babae. Ang mabuti ay ginagantimpalaan, ang masama ay pinarurusahan. Hindi ka makakatakas, darating din ang araw mo. Wenying, bigyan mo sila ng sorpresa. Impossible! Para linawin, si Wenying ay si Girong. Si Wenying ay si Rong. Si Rong nga si Wenying. Binili ko siya mula sa mga manlalayo ng tao. Siyempre, siya sa akin. Kang Yuan, sundin mo lang ako. Ate Yorong, si Wei Jun ay isang masamang tao. Huwag kang matigasan ng ulo. May Aifo, mapagtataksil ka. Nangako ka noon na pakakasalan mo ako. Pati na ang aking amang ampon ay iniwan ko para tulungan kang magbago ng hitsura. Pero dahil sa babaeng iyon, itinapon mo ako parang basura. Kayon gusto mo pa akong mag-isip ng maayos? Huli na. Ikaw ang gumawa, ikaw ang mag-ayos. Tito, alisin mo na ang tani niya. Ate Yorong, kaya ka parib sa akin. Bakit hindi ka nalang nagpakasan sa akin noon? Magpakasal sa iyo, nababaliw pa ako. Isang kuryero lang tulad mo, karapat-dapat ka ba? Napakagaling, talagang napakagaling. May problema ka ba sa ulo? Gustong-gusto mo bang murahin kita? Ate Yorong, hindi tayo mag-usap tungkol sa ating relasyon ngayon. Pag-usapan natin ang tama at mali. Sinalong ka ni Wei Jun na gumawa ng maraming kasalanan. Hindi ka ba nagagalit sa kanya? Tatay, matagal na kitang pinanalitan. Huwag mong ituloy ang masama hanggang dulo. Sa mundong ito, may karma ang lahat. Wenying, huwag kang makinig sa kanila. Sinisira lang nila ang ating relasyon bilang ama at anak. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nag-alaga sa iyo lahat ng taon? Totoo ang bawat salita ko. Pinalaki ka niya para kapag nahuli siya, ikaw ang itutulak niya sa harap para protektahan siya at ang anak niya. Gagamitin ka niya bilang kalasad. Matagal ko na itong naintindihan, nagpapanggap lang ako na hindi ko alam. Nang magsiyasat ako, nalaman ko na niloko at pinagbantaan niya ang aking mga tunay na magulang at pinatay niya sila. Ngayon, ibibigay ko sa kanila ang hustisya. Ipopost ko sa internet ang lahat ng ebidensya laban sa Pamilya Wei. Gumalala ko si Mamanalo. Hanggang sa katapusan, iyon ang lagi mong sinasabi. Sa tingin ko, natalo ka na mula pa sa simula. Hindi ako saan ako natalo? Natalo ka dahil masama ang kalooban mo. Walang utang na loob at hindi nagsisisi. Hindi ako talo. Lalo na hindi sa iyo. Sa isang katulad mo. Isang hamak na kuryente. Wait, Dashi. Ano mo ako bang ipakalitan? Magiging akin din ang Feng Cheng. Akin. Kung mag-iwan. Pero ikaw mismo ang naging baliw sa huli. Sa panahon na magkasama tayo, talagang napapasalamat ako. Aalis ka na talaga. Medyo mahirap akong makawala. Abang talaga, kahit wala na ako. Alam ko na kung saan din, Nadia. Pag nainip ako sa itaas, para ako.
para uminom at magkwentuhan sa inyo. Huwag na siyang payagan pang makialam sa love life ng iba ha. Mahal, malakas ang loob ko. Hindi ako basta-basta magpapamanikula. Gagawin kita ng paraan para kilala ng mga papo. Panday-panday naman. Huwag mong subukan. Relax lang. Hindi ko siya tinulungan para sa inyo. Ang tunay na pagmamahal. Hindi nakasalalay sa ibang tao. Kailangan mo itong pagsikapan para sa sarili mo. Once yun, di po kapalaan. Talagang huli ka makanulo ko. Superbawit na! Aalis na si Kyushui. Okay, sandali. Parang kasos. Hindi ka man lang magpaalam ng maayos sa akin. Nakyo! Marami! Minsan sa internet cave. Hindi makapasok, kuya. Pinagkakahirapan mo naman ako ah. Yung 10,000 piso ko, ibinigay ko na sa kanila. Saan pa ako maghahanap ng ganyang kalaking pera para sa iyo? Wala talaga akong pera. Gusto mo sa kasalan natin kayo na fishing. Kung wala kang pera, hanapin ko na lang ng mayaman na magpapakasal kay Kyushui. Sige, aalis na ako. Sandali lang. Kasi gusto ka ng kapatid kong si Kyushui, kahit dukha ka. Sige, pumunta ka na. Kuya, anong nangyayari? Ito na ang huling pagsubok mo. Hanapin mo kung sino talaga si Yu Kyushui. Kung hindi, huwag nang ituloy ang kasal ngayon. Nagbihis, nakatakip ang ulo. Ano ba yan? Ano ko? Bilisan mo, 1 minuto ka lang. Baka naman! Pakasalin ko na lang silang lahat. Huwag kang mangarap!